Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong batiin ng advance wedding anniversary sina Gino at Jaya Dungo. Shout out sa ating mga top listeners, kay Guy Lardizabal de Leon, kay Ate Light Ricafrente, kay Ate Meli Cafuir, kay Norma Hernandez, Sed Ang, Mel Supat, Lily Nasol, Tess Calma, kay Dr. Amelia Gonzalez, Kaloy Palad, Dulce Alicante, Marley Lopez Gutierrez, Nomer Solis, Aurora Torrijos, Leia Chuwalong, Liwayway Atienza, Max Manaig at Ranilo Salvador. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Pag-uusapan natin ngayon ang 7 diwa o 7 espiritu na dapat mangibabaw sa iglesia upang manatili ang tunay nitong pagkakaisa sa pamamagitan ng pag-aaral natin sa unang Korinto 11:17 hanggang 31. Babasahin ko ang Biblia ng unang Korinto 11:17 hanggang 31. Ngayon, sa mga sumusunod na tagubilin ay hindi ko kayo pinupuri, sapagkat kapag kayo'y nagkakatipon, ito ay hindi para sa ikabubuti, kundi para sa ikasasama. Sapagkat una sa lahat, kapag nagkakatipon kayo sa iglesia, ay nababalitaan ko na mayroong mga pagkakahati-hati sa inyo at pinaniniwalaan ko iyon ng bahagya. Sapagkat kailangang magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi upang ang mga tunay sa inyo ay malantad. Kapag kayo ay nagkakatipon, yon ay hindi upang kainin ang hapunan ng Panginoon, sapagkat kapag dumating na ang panahon ng pagkain, ang bawat isa'y nauuna sa kanyang sariling hapunan, at ang isa ay gutom at ang iba'y lasing. Ano? Wala ba kayong mga bahay na makakainan at maiinuman? O hinahamak ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ang mga walang kahit ano? Ano ang sasabihin ko sa inyo? Kayo ba'y pupurihin ko? Sa bagay na ito ay hindi ko kayo pinupuri, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, "Ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Sa gayunding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, "Ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inumin ang kopa, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Siyasatin ninyo ang inyong sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang katawan ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Dahil dito, marami sa inyo ang mahihina at mga may sakit, at ang ilan ay namatay na. Subalit kung hinahatulan natin ang ating sarili, hindi tayo mahahatulan.
Mababasa natin sa ating aralin na aking binasa kanina ang pinagbasihan ng tradisyon ng iglesia sa pagsasagawa ng banal na hapunan bilang pag-alaala sa ginawang huling hapunan ng ating Panginoong Hesus kasama ng kanyang mga alagad noong gabing siya'y ipagkanulo. Tinalakay ni Pablo ang tungkol sa huling hapunan dahil sa nangyayaring pagpapangkat-pangkat, pagkakanya-kanya, pag-uunahan, pagsisiraan, kawalan ng pagbibigayan, paggalang at malasakit sa isa't isa doon sa iglesia ng Korinto. Ayon kay Pablo, ang mga pagtitipong nagaganap sa iglesia ay hindi nakatutulong, bagkos ay nakasasama pa. Ang ganitong sitwasyon ay nadadala hanggang sa mismong pananambahan. Ang isang iglesia o samahang nasa ganitong sitwasyon ay patungo na sa kanyang kamatayan. Ganito ang naging description ni Pablo sa kalagayan ng iglesia sa Korinto base sa verses 18 to 22. Ganito ang wika, una sa lahat, sa pagtitipon ninyo sa iglesia, naririnig ko na may pagkakampi-kampi sa inyo. Naniniwala ako na maaaring ito ay totoo. Ito ay sapagkat kinakailangang mahayag ang pangkat na nagtuturo ng mga kamalian na nasa inyo na, nang sa gayon ay mahayag ang mga katanggap-tanggap sa Diyos. Sa pagtitipon ninyo sa isang dako, hindi kayo nagtitipon upang kumain ng hapunan ng Panginoon. Ito ay sapagkat sa inyong pagkain, ang bawat isa ay kumakain ng kanya-kanyang hapunan ng una sa iba. Kaya ang isa ay gutom at ang isa ay lasing. Hindi ba mayroong kayong mga bahay upang doon kumain at uminom? O baka naman hinahamak ninyo ang iglesia ng Diyos at ipinapahiya ang mga walang pagkain? Ano ang dapat kong sabihin? Pupurihin ko ba kayo sa ganito? Hindi ko kayo pupurihin. Alam nyo, kumbaga sa doktor, ang verses 17-22, ang diagnosis ni Pablo sa sakit ng iglesia sa Korinto. At ito'y malubhang sakit na kung hindi magagamot ay mauuwi sa kamatayan ng iglesia. Kaya mariin ang sinabi ni Pablo, hindi ko kayo pupurihin. Kung ang verses 17 to 22 ang diagnosis, ang verses 23 hanggang 31 naman ang prescription ni Pablo upang magamot ang sakit. Ang kanyang prescription ay hango sa naganap na huling hapunan bago ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Mula rito, makukuha natin ang 7 diwa na dapat mangibabaw sa iglesia upang manatili ang tunay na pagkakaisa, pagbibigayan, pag-uunawaan at paggagalangan. Una, ang diwa ng pagbibigayan. Ganito ang wika ni Pablo sa verse 23 ng ating aralin. Ito ay sapagkat tinanggap ko mula sa Panginoon ang siya ko namang ibinibigay sa inyo. Bahagi ng pananagutan natin bilang Kristiyano, ang ibahagi sa iba ang mga pagpapalang tinanggap natin mula sa Panginoon. Pinagpapala tayo ng Panginoon, hindi para sarilinin ang pagpapalang ito, kundi upang ibahagi sa iba. Ito ang malaking problema sa iglesia sa Korinto, na wala na ang diwa ng pagbibigayan at pagmamalasakitan. Malayong-malayo ito sa unang iglesia na natala sa mga Gawa 2:44 hanggang 47. Tingnan ninyo kung ano ang buhay ng iglesia noon. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Pinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay pinamamahagi sa lahat ayon sa pangailangan ng bawat isa. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo,
nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalusalong masaya ang kalooban. At nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Araw-araw, nadaragdagan ang bilang ng mga miyembro ng unang iglesia. Pero doon sa Korinto, marahil sa halip na madagdagan ay nababawasan pa ang kanilang bilang. Ikalawa, ang diwa ng pagpapasalamat. Wika sa verses 23 and 24 ng ating aralin. Ang Panginoong Hesus nung gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito. Ang pagiging mapagpasalamat ay kailangang maging isang way of life. Ito'y isang katangiang kailangang nasa puso at isip ng isang Kristiyano, anuman ang kanyang kalagayan, sa harap man ng tagumpay o kabiguan. Ang diwa ng pagpapasalamat ay nangibabaw pa rin sa ating Panginoong Jesucristo sa kabila ng katotohanang hinaharap na niya ang kanyang kamatayan. Kung laging nasa atin ang diwa ng pagpapasalamat, mahaharap natin ng may katatagan ang anumang sitwasyon sa buhay. Walang mabigat na krus na hindi natin makakayang pasanin at magagawa nating pagpira-pirasuhin ang tinapay na nasa atin upang ibahagi sa iba. Ang diwa ng pagpapasalamat ang nagtutulak sa atin upang pagharian ang tinatawag na abundant mentality sa halip na alipinin tayo ng scarcity mentality. Ang abundant mentality ay nagsasabi sa atin na sagana ang pagpapala kaya't maaaring maging mapagbigay. Sa kabilang banda, ang scarcity mentality ay nagsasabi sa atin na kulang ang pagpapala kaya't kailangang maging maramot. Ikatlo, ang diwa ng pag-alaala. Wika sa verses 24 and 25 ng ating aralin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Gayon din naman, matapos magapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Isa sa napakahalagang gift ng Diyos sa tao ay ang power of memory. Ito ang pundasyon ng pagkatuto. Dahil dito, natatandaan natin ang mga impormasyon at karanasan na magagamit natin sa pagharap sa kasalukuyan at maging sa ating paghahanda para sa kinabukasan. Kung mayroon tayong power of remembering, mayroon din tayong power of forgetting. Ang mahalaga lamang ay alam natin kung ano ang dapat tandaan at kung ano ang dapat kalimutan. Posible kasing yung dapat tandaan ang siyang nakakalimutan natin at yung dapat kalimutan ang siyang natatandaan natin. Paalala nga ni Pablo sa Filipos 3:13 at 14, mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon ay nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Kailangang limutin na natin ang mga pait ng kahapon, ang mga sama ng loob ng nakaraan, ang mga hinanakit ng lumipas na panahon. We've got to move on.
Kung mayroon mang isang bagay na hindi natin dapat limutin, ito'y ang dakilang pag-ibig sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Hesukristo sa ibabaw ng krus. Paalala ni Jesus sa kanyang mga alagad nang gawin niyang huling hapunan, alalahanin ninyo ako sa tuwing ito'y gagawin ninyo. Ika-4, ang diwa ng pagkabuhay sa kamatayan ni Jesus. Wika sa verse 26 ng ating aralin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Kailangang binubuhay natin sa ating sarili ang kamatayan ni Hesukristo. Kailangang maipakita natin sa ating buhay na hindi nawala ng kabuluhan ng kamatayan ni Jesus sa ibabaw ng krus. Na ang buhay natin ang naging bunga ng kanyang kamatayan. Na hindi na tayo ang nabubuhay sa ating sarili, kundi si Kristo na. Tulad ng sinasabi sa Galatia 2:19 at 20, namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. At kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Kung si Kristo na ang nabubuhay sa atin, kaya na nating magpatawad, magpakasakit, magkaloob at umibig maging sa mga hindi kaibig-ibig. Ika-5, ang diwa ng pagsisiyasat sa sarili. Wika sa verse 28 ng ating aralin, kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Ang tao'y magaling magsiyasat sa buhay ng iba. Ngunit dito sa ating aralin, ang mahalagay ang pagsisiyasat sa ating sarili. Importanteng laging malinis ang ating motibo, sapagkat wika nga sa Mateo 5:8, mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Maaari tayong makagawa ng sapat o tapat na pagsisiyasat sa ating sarili sa pamamagitan ng pagbubukas ng ating puso sa Panginoon. Huwag tayong mahihiyang aminin sa Kanya ang lahat ng ating kahinaan, kakulangan at kasalanan. Walang nalilihim sa Kanya. Ngunit tulad ng isang ama, nais ng ating Diyos na lumapit tayo sa Kanya sa diwa ng pagpapakumbaba. Sabihin natin sa Kanya ang winika sa awit 139, 23 at 24. O Diyos, ako'y siyasatin. Alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako'y hindi tapat, ito'y iyong nababatid sa buhay na walang hanggan. Samahan mo at ihatid. Ika-6, ang diwa ng hindi paghatol sa kapwa. Wika sa verse 31 ng ating aralin, kung sisiyasatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit kung hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo'y itinutuwid niya upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. Tayo'y hahatulan kung tayo'y humahatol sa ating kapwa, sapagkat wika nga ng Panginoong Hesus, ang panukat na ginagamit natin sa iba, ang siya ring panukat na gagamitin sa atin. Ang Diyos lamang ang may karapatang humatol, sapagkat siya lamang ang nakakaalam ng lahat. Ika-7 at panghuli, ang diwa ng paghihintayan. Wika sa verse 33 ng ating aralin, kaya nga mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo upang kumain, maghintayan kayo.
Ang paghihintayan dito'y katunayan ng pagmamalasakitan, pagdadamayan, pagbibigay importansya sa isa't isa. Ang ganitong diwa ay umaakay din sa atin na huwag nating ipilit sa iba ang ating sariling pananaw at pamantayan. Iwasan natin ang tinatawag na holier than thou attitude. Ang diwa ng paghihintayan ay nagpapatatag sa kapatiran o fellowship sa loob ng iglesia. Yung matatag na sa pananampalataya ay nagiging kalakasan ng may hina sa halip na maging katitisuran. 7 diwa. Kapag ang mga ito'y nangibabaw sa isang iglesia, samahan o komunidad, mabibigyang dangal ang Panginoon. Hindi mawawala ng kabuluhan ng kanyang kamatayan sa krus, at ang alaala ng huling hapunan ay patuloy na magiging gabay at inspirasyon tungo sa tunay na pagkakaisa. Tayo'y manalangin. Banal naming Diyos, marami pong salamat sa pag-alaala namin sa huling hapunan at ang mga diwa na aming pinag-aralan. Naway siyang mangibabaw sa bawat iglesia, sa bawat samahan, sa bawat komunidad ng mga mananampalataya. O banal naming Ama, tulungan niyo po na bawat isa sa amin ay maging kasangkapan ng pagkakaisa, ng pagmamalasakitan at pagdadamayan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa-isip at isa-buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.